Tara, samahan niyo ako mag-unboxing. Grabe ka na talaga TikTok, nabubudol mo talaga ako. Sakto nga magkukulay talaga ako ng buhok tsaka magti-treatment kasi tumutubo na yung bagong buhok ko. So may nakita ako sa TikTok na nakaset na siya. Magkasama na yung hair color, oxidizer, tsaka yung superplex na hinahalo sa pang kulay ng buhok para hindi ma-damage yung hair. At may kasama pa siyang gloves. O diba, ang bongga. Ito yung superplex na hinahalo sa pang color para hindi ma-damage yung hair. Gagamitin ko yung honey tea brown. And then yung gagamitin kong oxidizer is 9% lang. Sasamahan ko din siya ng dust kasi para daw lumabas yung honey tea brown. So, ayan, dust. And then yung kasama niya is 9% din na oxidizer. At syempre may pag-gloves din. At superplex. Nasa yellow basket ko nga pala yan sa aking TikTok shop. Tara, samahan niyo ako magkulay. So, ayan. Ito yung dati kong color. Kung nakikita nyo, yung tuktok ng buhok ko is, ayan, lumalabas na yung sumpa. Yung itim na siya tapos bumababa na rin yung gamot ng rebond. Sa sobrang haba ng buhok ko, talaga struggle talaga ako tuwing mag-aayos ako ng buhok ko. Sobra. Sinatsagaan ko na nga lang talaga kasi ang mahal na ng buhok ko sa salon. Kahit papano, nakakamenos ako. Bibili lang ako ng pang-treatment, pang-color ng hair. So, ayun, yung una ko ang ginawa dyan is kailangan kong hatiin kasi sobrang kapal talaga ng buhok ko. Bali, hinati ko yan sa 4. At pagkahati ko ng 4, gagamit lang ako ng makulay na towel dahil para hindi dumikit yung kulay sa leeg ko. Tapos ayan yung free gloves. So ayan yung dust na kulay. Una yun yung i-apply ko. Yung dust, yun yung kung ayaw mo mag-bleach ng hair para makuha mo yung kulay na gusto mo. Pero hindi siya totally nalalabas talaga yung kulay. Depende siguro sa buhok yun. So, panoorin nyo siya guys hanggang dulo. Makikita nyo yung kulay ng buhok ko. Kapag naglalagay nga pala ako ng color sa buhok ko, hindi ko kinakapalan yung pagkuha ng buhok ko para pumantay yung paglagay ng color sa hair ko kasi nung unang nag-DIY ako, nagpatche-patche yung kulay ng buhok ko, nakakaloka. Syempre, hindi mo naman makikita yung paglagay mo sa likod, 'di ba? Kaya natural na hindi talaga magpapantay yung buhok mo. So, ang ginawa ko, maninipis lang yung pagkuha ko sa buhok ko. Kaya kung nakikita nyo. And then, 1 hour ko nga pala yan ibababad para lumabas talaga yung color ng hair. Lalo dyan sa tuktok, medyo itim na talaga siya. Hindi medyo, itim na talaga. Kaya kailangan ibabad. After 1 hour, binanlawan ko na siya, tubig lang, hindi ako nag-shampoo, as in banlaw lang, and then blower na agad. Ayan yung kulay na lumabas sa dust. Parang nag-golden brown siya. Basa pa yan pero nakikita na yung color sa hair ko. After ko ma-blower, charan! Ito na yung kulay ng dust. And then after ng dust, i-apply ko naman yung honey tea brown. So, hanggang baba yan. Pero may kulay na talaga yung baba pa ng buhok ko. Maganda pala kapag may superplex. Malambot siya sa buhok. Tsaka makintab na rin. Sa dust, pumantay na agad yung color. And then yung next ko naman is honey tea brown. Paghahaluin ko lang dyan yung oxidizer tsaka superplex. Then, after ma-blower, ayan, suot ulit ng panibagong gloves. And then, hati ulit ako dyan ng 4 na hati sa buhok ko. And then, maninipis lang ulit yung pag-apply ko ng pangkulay. Ganun lang din ulit yung ginawa ko sa una. And then, pagkatapos, bababad ko ulit siya ng 1 hour. 1 hour talaga ako nagbababad kasi makakapal talaga yung hibla ng buhok ko. So, hindi naman tumitigas yung buhok ko kapag sobra na yung babad. So, ayan na yung kulay ng buhok ko na honey tea brown. After 1 hour, binanlawan ko na siya and blower. So, nakikita nyo, diba, nag-iba na yung kulay niya. Nagustuhan ko kasi lumabas na yung pagiging honey tea brown niya. Hindi siya perfect talaga pero kung nakikita nyo is parang honey tea brown na talaga yung kulay niya. Papatuyuin ko lang ulit siya and then nag-treatment nga pala ako guys after ko magkulay ng buhok para maganda yung
kalalabasan ng kulay ng buhok ko at hindi masyadong madamage. Hindi ko naman masasabing hindi madadamage dahil talagang pa nagkukulay tayo ng buhok is talagang nadadamage. So, para hindi talaga sobrang madamage, nagtitreatment talaga ako after ko mag-color ng hair. So, ayan, di ba ang ganda na ng hair ko? Ho, ha, ha, ha. And then, mag-treatment na ako ng hair ko. So, ayan, panibagong gloves ulit. Pangatlo na, nakakapagod na, di ba? Ang haba pa ng buhok ko. Tapos, ayan, hinati ko ulit siya ahatiin ko pa lang ulit siya sa 4. Ganun lang ulit kung ano yung ginawa ko sa pagkulay ng hair ko. And then, yung ginagamit ko palang pan-treatment, guys, ay ang Soft and Glow. Maganda siya sa hair, guys. Try nyo. Ganyan yung texture niya, malabnaw. Maganda tong pang partner na treatment sa nagkukulay ng hair kasi para to talaga sa mga na-damage. Meron din tong ibang treatment na ang pangalan is Botox. Soft and Glow din siya. Maganda rin yan pero hindi ko pa siya natatry. Susunod siguro itatry ko siya. May paghapdi nga lang to sa mata kapag ipa-planchain mo na siya. Pero pag i-apply mo pa lang, hindi pa naman siya ramdam na mahapdi sa mata. Kapag i-planchain nyo na siya. Ang paggamit nga pala ng Soft and Glow, 1 hour babad. And then, after ng babad, paplansyahin na siya. Hindi, mali. Iboblower siya hanggang sa matuyo. Kasi, ma-oil talaga to kapag iboblower mo. So, tatanggalin mo yung oil. Kailangan matuyo talaga siya bago mo siya plansyahin para hindi siya madry. Tsaka dapat tansya lang talaga yung lagay mo, wag yung masyadong basa as in kasi mahirapan kang magpatuyo sa blower ng gamot na yan as in. So ayan, kung nakikita nyo yan, no, 'di ba? Basa yung hair ko pero madali ko lang din naman siyang napatuyo sa blower. So ayan, papatuyuin ko na siya. Bali nababad ko na yan ng 1 hour. Papatuyuin ko na lang siya sa blower. So ayan, 'di ba? Ang hirap niyang patuyuin kasi nga pag nababad mo na siya ng 1 hour, lalabas na yung oil niya sa hair. Mas matagal siyang patuyuin kaysa sa basang buhok na meron ng ganyang gamot na treatment, mas mahirap siyang patuyuin. Kaya ang ginawa ko, hinati ko ulit yung buhok ko para lang mapatuyo ko siya. Inabot ata ako ng 30 minutes dyan kakapatuyo ng buhok ko. Sobra. Kasi kapit na kapit talaga yung treatment niya. So, kailangan niya talaga ng mahaba-habang blower. And then, dito na ako sa favorite part, yung pagpaplansya ng buhok. Nabili ko nga pala tong plancha ko sa TikTok. So, nasa TikTok shop ko rin yan kung gusto nyo. So, ayan, magpaplansya na ako ng buhok. Magsuot ka nga pala ako ng knitted na gloves para iwas paso na rin sa plancha. Maninipis lang na buhok yung dapat nahibla kapag magpa-plancha para lang nagre-rebond, ganun. Dito talaga inabot ako ng siguro mga 3 hours sa pagpa-plancha kasi nga sarili ko lang din yung pinaplansya ko. So mahirap talaga kasi hindi mo nakikita yung sa likod. Parang nakikita ko lang dyan yung pinakababa ng buhok ko. So mahirap talaga kapag sarili mo lang. So kapag meron kayong katulong na mag-aayos ang buhok nyo, doon na lang. And then sa sobrang ngalay ko, dumating na yung partner ko galing pang work niyan. Nakita niya ako nahirapan ako magplansya ng buhok. Siya na daw magpaplansya ng buhok. Pinag-aralan niya nga muna kung paano niya paplansyahin. Sabi ko kasi wag yung pabebeng plansya. Okay lang na masaktan ako kasi kailangan talaga hagod dapat yung pagplansya para hindi masayang yung gamot. Nakakalahati pa nga lang ako ng buhok ko, nangalay na ako. Kaya siya na lang yung pinagplansya ko. Mukha namang okay naman yung pagplansya niya. And then, kinabukasan guys, na pagtapos ko na siyang planchahin, nakatulog na ako lahat-lahat. So, ito na yung kinalabasan ng color ng hair ko at ng treatment. O, diba ang ganda? Para na rin siyang honey tea brown. So, na-achieve ko naman yung pagiging honey tea brown niya. Comment down below kung hindi. Charis. O, diba ang ganda niya?